Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga sa sa controversial Bakit affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon, tinitira nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Si Senator Marcoleta ni peke o hindi yung notaryo, basta siya ay nanumpa doon sa hearing, valid yun. Bakit? Lahat ba ng witness dyan may affidavit na nakanotaryo? Hindi. Yung nanumpa siya mismo sa Senado, yun na yun. Mas mataas pa sa notaryo yun. Humarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumili. Pinagtatanong nga Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun pwede na yun Ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnunotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga Yung mga staff nila, mga sekretarya nila Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, ba't tayo niyang tawagin? Giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga isyu kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? Kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? No, for the benefit of everybody, yung notaryo naman kasi, halimbawa, meron kang statement, tapos, hindi mo pinanotaryo, hindi ibig sabihin, hindi valid yun. Valid pa rin yun. Yung statement mo na hindi nakanotaryo, kaya lang, private. Yung notaryo kasi, yung pag-notarize ng isang dokumento, para makonsider yung dokumento mo is a public document, para maging public lang. Halimbawa, pumunta ka ng Senado o Kongreso o sa kung saan mang saan mang mga ahensya ng gobyerno, kung saan ikaw ay magbibigay ng iyong statement. Basta ikaw ay nanumpa. Nanumpa ka sa harap ng may may mga officers sila diyan di ba? Pag ikaw ay nanumpa, parang nanumpa ka kasi sa watawat ng Pilipinas, sa konstitusyon, valid yun. Ang hirap kasi noon kay Lacson, ang nangyari, itinuon niya doon parang nakafocus siya doon sa notaryo Hindi siya nakafocus doon sa statement. Nililihis talaga doon mo malalaman alam mo ako, hindi ako bumoto kay Marcos di ba? Hindi ako bumoto kay Leni. Binoto ko si Lacson nung presidential election. Buti na lang pala hindi nanalo. Ganun kababaw. Meron din pala siyang pinagsisilbihan. May amo din pala siya. Pero hindi ko mawari. Bakit malaking utang niya loob niya sa mga Marcos? Ano bang ginawa ng mga Marcos sa kanya? Or kay Romualdez? Kasi during hearing, halatang-halata mo di ba? Pag binanggit yung Martin Romualdez, Saldico, iba yung tono, iba yung trato nila Pero pag yung statement patungkol papunta kina Jinggoy Estrada, papunta sa mga senador, papunta sa mga kaalyado ng mga Duterte, yun, parang ang statement, ang siste, valid yung mga mga statement nila. Ginagawa nilang mas interesado. Pero pag ang statement papunta kina Romualdez, parang hindi tayo dapat dapat busisiin muna natin. Sino ba amo nyo? Sino ba naglagay sa inyo diyan? Di ba yung mga Pilipino? Bakit pinoprotektahan nyo yung mga nagnakaw na mismo sa kaban ng bayan? Ang hirap nyo. Pilipinas, ang hirap mong mahalin.